Magandang araw. Ako nga pala si Marlon, 30 years old. Binata pa rin magpasa hanggang ngayon. 5'9" ang taas at sakto lang din ang pangangatawan. 5 taon na akong nagtatrabaho sa Makati nang makilala ko si Malu. Alam kong mali ang mahalin siya dahil meron na siyang asawa. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Lalo na nung minsang mahulog kami sa isang nakaw ni sandali na naging dahilan ng aming pagkakasala. Ilang buwan pa lamang ang nakakaraan nang una kong makilala si Malu. Bago siyang empleyado sa kumpanyang aking pinagtatrabahuhan. Ipinakilala siya sa amin ng HR na bagong call center team leader. Siya ang mag-handle ng isang seksyon ng aming call center. Buhat nang siya ay magsimula, ay madalas kaming mag-usap upang sumahin ang problema sa system dahil ako naman ang manager ng support. Naging magkaibigan kaming dalawa at madalas magkasabay din sa pagkain tuwing lunch break. Kung minsan pa nga, nag-share pa kami ng aming mga baon at kung minsan ay nagkakayayaan din sa labas mag-lunch lalo na kung Biyernes. Maganda at mabait na babae si Malu. Morena, mahaba ang maitim na buhok at makinis ang kutis. Balingkinitan at maganda din ang korte ng katawan. 28 years old na siya. Matanda lang ako ng 2 taon sa kanya. Minsan nga, tinanong ko siya kung bakit wala pa siyang boyfriend. Dahil maganda naman siya at mabait pa. Pero madalas, ngiti lang yung nagiging tugon niya sa akin. Isang araw, habang nagla-lunch kami, sa kakulitan ko ay sinabi niya na sa akin na meron na siyang asawa. Pero wala silang anak ng asawa niya. 2 taon pa lang daw silang kasal nung nagpunta na to sa Canada upang doon magtrabaho. Mas malaki daw kasi ang sahod doon ng asawa niya at kinakailangan nilang mag-ipon para sa balak nilang pamilya at sa pinag-iipunan nilang dream house. Dati din daw silang magkasama sa trabaho bago ito umalis. 2 taon na nga ang nakararaan. Nung unang mga buwan daw, ay madalas pa siyang tawagan nito. Hanggang sa umabot ng taon at parang lumalamig raw ang pakikitungo ng asawa niya sa kanya. Hanggang sa, yun nga, nabalitaan na lang daw niya na may babae na ito. Nakatrabaho pa nila sa dati nilang pinagtatrabahuhan at siyang kasabay nitong nag-apply papuntang Canada. Higit siyang nasaktan sa nalaman, kaya't naisipan niyang umalis sa dating trabaho upang makalimot at makaiwas sa tsismisan ng kapwa empleyado. Minsan naman ay tinanong niya ako, bakit ikaw? Binata ka pa rin hanggang ngayon. Wala ka bang balak mag-asawa? Tanong niya. Marami kasing trabaho. Tsaka wala pang nagkakamaling babae. Natatawa namang sagot ko sa kanya. Masyado ka lang kasing kamong masipag. Sabi niya. Try mo rin kasing pagtuunan yung sarili mo. Malay mo naman, nandiyan lang sa tabi-tabi yung dawan mo. Ako naman ang hindi kumibo. Sa bagay, totoo naman talaga yung sinabi niya. Ilang taon na rin ako na walang inatupag kundi ang trabaho ko. Kaya naman siguro umasenso agad ako. Baka nga siguro, kailangan ko na ring pag-ukulan ng pansin ng sarili ko. Actually, meron talaga akong nagugustuhan sa ngayon. Pero hindi ko lang talaga alam kung paano ko sa kanya sasabihin.
Sus, natorpe ka pa. Gwapo ka naman, matangkad, at macho din naman. Kaya kung ako sa'yo, sabihin ko na yung nararamdaman ko para sa kanya. Malay mo, gusto ka rin pala niya. Tsaka ano ka ba? 30 ka na ha? Hindi ka na bumabata. Nagkatitigan kami at sabay na nagtawanan. Nakakagiliwan ko si Malu. At paminsan-minsan ay nangungulit na talaga sa isipan ko na ligawan ko na siya. Ngunit mabilis ko ring inaalis sa aking isipan dahil nararamdaman ko na mahal pa rin ni Malu ang kanyang asawa. At sariwa pa sa kanya ang masakit niyang nakaraan. Ayaw ko naman siyang madaliin sa ganoong bagay. At natatakot din ako na baka mabigla siya kapag ginawa ko yun. At baka lumayo pa ang loob niya sa akin. Naging malapit kaming magkaibigan ni Malu. Habang tumatagal ay nahuhulog ang kalooban ko sa kanya. Hindi ko naman masabi-sabi ang aking damdamin dahil ayokong masabi niya na sinasamantala ko ang pagiging malapit naming dalawa. Iniisip ko na lang, isang araw, masasabi ko rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Tanghali. Kumain kami sa labas kasama ang 3 pang empleyado sa opisina. Pagkatapos kumain, ay nagkayayaan na manood ng sine dahil Biyernes noon at walang pasok kinabukasan. Gusto naming lahat ang movie, ngunit dahil sa may pamilya na ang 2 naming kaopisina, ay kaming 3 na lang nila Malu at ni Jean na HR officer ang nagkasundong manood sa SM. Madali kaming nagpunta sa SM pagkatapos ng opisina. Nakisakay sila sa akin, dala ko ang may sasakyan. Nagpunta pa kami ng SM Mega Mall. Pero nang nandoon na kami, ay may tumawag sa cellphone ni Jean. Ang kapatid niya raw. Nakikiusap ito na asikasuhin niya ang pamangkin dahil kailangan daw dalhin sa doktor ang bayaw niya. Sinabi ni Jay na kami na lang ang manood at sasakay na lang siya ng taxi papunta sa bahay ng kapatid niya dahil hindi naman kalayuan yon sa SM. Nagbiruan pa nga kami na baka kami makakita sa amin ng mga kaopisina at isiping nag-date kaming 2 ni Malu. Sabi naman nito ay wala namang masama dahil wala namang magagalit. Kaya't nagtawanan kaming 3. Tama lang na maliwanag pa at hindi pa nagsisimula ang movie nang pumasok kami sa sinihan ni Malu. May ilang grupo na medyo magulo sa bandang harapan, kaya naisipan naming umupo sa bandang likuran. Walang masyadong tao sa lugar na aming inupuan. Hinintay namin na simulan na ang palabas. Malamig sa loob ng sine, dahil na rin siguro sa maulan ng panahon. Hindi nagtagal, ay dumilim na sa loob ng sinihan at sinimulan na ang movie. Maganda ang palabas. Ngunit sa kalagitnaan ng movie, ay hindi ko naiwasan na mapansin ang palihim na lambingan ng magnobyo na hindi kalayuan sa aming harapan. Mukhang iba ang pinagkakaabalahan ng 2 sa dilim dahil kapuna-puna ang kanilang mga kilos na alam kong napapansin din ni Malu. Pilyo at makulit ang lalaki at talagang hindi papaawat kahit na minsan ay nakikita kong sinasaway ito ng kasintahan. Maya-maya ay aninag kong bumaba ang halik ng lalaki sa leeg ng nobya. Hanggang sa napayakap na lang ang babae sa ulo ng nobyo. Lalo tuluyang naging mapanghas ang lalaki kahit pa alam niyang pwede silang mapansin ng ibang nanunood sa sinihan. Hindi na bago ang mga ganitong kaganapan sa loob ng sine, lalo na sa mga magkasintahang sabik sa isa't isa. Na kahit pa umabot na sila sa limitasyon, ay hindi nila alintana para sa sariling pangangailangan.
Napatingin ako kay Malu at napansin ko na napapatingin din siya sa magnobyo. Kapansin-pansin ang mabilis at malalalim niyang paghinga. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay idinikit ko ang aking braso sa braso niya. Pakiramdam ko ay naiilang siya sa natunghayan, lalo pat kasama niya ako. Hindi kumibo si Malu na patuloy pa rin ang panunood sa movie. Pero paminsan-minsan ay nahuhuli ko talaga siyang napapadako ang tingin sa magnobyo. Muli akong napatingin sa magkasintahan at maya-maya ay napatingin ulit ako kay Malu na napatingin din sa akin. Hindi siya tumutol nang hawakan ko ang kanyang kamay, habang ang magnobyo sa aming harapan ay pigilang boses na nagtatawanan na habang inaayos na ang kanilang mga suot at sarili. Hindi nagtagal ay tumayo na ang mga to at umalis. Naiwan kami ni Malu na walang kibuan na parang naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Nang makaalis na ang magkasintahan, lakas loob kong inilapat ang aking kamay sa kanyang balikat at bagyang kinabig upang maglapit kaming dalawa. Muli kaming nagkatinginan at sa isang iglap ay nawala ako sa sarili at inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya. Hindi siya tumanggi nang bigyan ko siya ng malambing na halik. Binigyan niya ako ng laya sa aking nais hanggang sa tuluyang naging mapangas kami sa isa't isa. Maigpit siyang napayakap sa akin nang tuluyang mapaplos ako sa kanyang katawan. Kasabay nang di maawat na halik na siyang tinugunan naman niya ng buong puso at walang pagtutol. Hindi ko rin mawari ang aking damdamin ng mga oras na yun. Gusto kong alamin kung hanggang saan ang magiging pagtugon ni Malu sa akin. Pero nagulat na lamang ako nung magtayuan na ang mga nanunood. Wala kaming nagawa ni Malu kundi ang tumayo na rin. Inayos namin ang aming mga sarili at umalis sa loob ng sinihan. Medyo nagkahiyaan pa kami paglabas namin. Pero alam kong naghihintay lang din siya ng aking sasabihin at magiging susunod na hakbang. Gusto mo bang kumain muna? Tanong ko sa kanya. Sige. Nagutom nga yata ako bigla eh. Sa isang fast food chain na lamang kami kumain ni Malu. At habang kumakain, ay medyo naging awkward ang pag-uusap namin. Alam kong nahihiya siya sa nangyari kanina. Ako man ay hindi alam ang sasabihin. So, saan mo gustong pumunta pagkatapos nito? Tanong ko. Ikaw nang bahala, Marlon. Sagot niya. Okay lang ba sa'yo kung itutuloy natin yung kanina sa sinehan? Pero kung ayaw mo, magsabi ka lang. Medyo nahihiya pang sabi ko. Tumango si Malu at dahil sa tangong yun, ay napangiti ako at wala na akong sinayang pa na oras. Pumunta kami sa aking apartment. Dahil nag-iisa lang naman ako, ay walang istorbo. Pagdating sa apartment ay diretso kami sa aking kwarto. Tahimik na nakaupo si Malu sa tabi ng kama habang binubuksan ko ang aircon. Umupo ako sa tabi niya. Agad ko siyang sinuyo sa labi na para bang misis ko siya. Ginantihan naman niya ako na parang ako ang asawa niya ng mga oras na yun. Agad kong kinalas ang suot niya hanggang sa unti-unting balaglag sa sahig ang mga iyon. At nagkusa ang aming mga sarili na humiga sa kama at nagyakapan. Nagdikit ang aming mga labi at walang imikan. Tanging mga kilos namin ang tila nagdikta sa aming mga gustong mangyari. Hanggang sa tuluyang magparay si Malu at tuluyang binukas ang binti para sa akin. Agad iniyakap niya yon sa aking bewang na para bang ayaw na akong pakawalan sa pagkakataong yun. Sa puntong yun, hindi ako nagdalawang isip pa na bigyang laya
ang damdamin at gigil ko para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng yun, alam ko sa aking sarili na iniibig ko si Malu. Kay gandang pagmasdan ni Malu, habang nakapikit kasabay ng pag-uga ng matibay na kama. Ngayon ko lang napagmasdan si Malu ng malapitan at wala nang masasaya pa na makasama ko siya sa kama habang malayang na pagmamasdan ang natatago niyang ganda. Tuluyan na kaming nagtampisaw na dalawa at halos malunod kami sa sayang pumalot sa aming pagkatao. Hanggang sa tuluyang maibigay namin ang pangangailangan naming dalawa ng may ngiti sa isa't isa. Magkayakap kaming nagpahinga sa aking kama at hingal na makontento kaming dalawa. Wala kang dapat panagutan sa akin, sabi niya. Kagustuhan ko ang nangyari. Gusto ko rin naman ang nangyari, Malu. Matagal na akong may pagtingin sa'yo, sabi ko. Gusto din kita. Kaya lang, takot akong muling masaktan, sabi niya. Wala naman akong balak na saktan ka. Ikaw na rin ang nagsabi na nagkakaedad na ako, kaya kailangan ko na rin mag-asawa. At alam kong ikaw yun. Ikaw ang gusto kong makasama. At makakaasa ka na hindi ko gagawin ang ginawa ng dati mong asawa. Mananatili lang ako dito, malapit sa'yo. Masaya kong sagot. Napayakap siya sa akin hanggang sa muling naglapat ang aming mga labi. Kung ganoon, ako naman ang bahala sa'yo ngayon. Nakangiting sabi niya hanggang sa muli ay nadala kami sa uhaw ng aming damdamin. Matapos yun, bumagsak ang katawan namin sa kama at nakatulog. May 1 oras din ang nakaraan nang gumising kami at napagkasunduang kumain. Sandali lang kaming nagluto at kumain. Sinabi ko sa kanya na dito na siya matulog at pumayag naman siya. Pagbalik namin sa kwarto, ay inayos namin ang kama at masaya kaming naligo. Pagkatapos ay nahiga na kami upang matulog. Ngunit bago matulog, ay di naming maawat ang aming sarili sa tamis ng aming pag-iibigan. Pinag-uusapan namin ang kinabukasan. Masaya kaming natulog dahil alam namin na ito na ang simula ng aming relasyon. Simula ng marami pang hindi malilimutan na sandali sa aming buhay. Hanggang dito na lamang po ang istorya namin ni Malu at salamat.